Magandang araw, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, mga propesya ng Biblia at ang mundo ngayon. Maraming nagtataka kung paano nga ba ang mga hula sa Biblia ay may kinalaman sa mga kaganapan sa ating panahon. Kaya't samahan niyo ako sa isang makabuluhang pag-aaral. Ang Biblia ay puno ng propesya, mga mensahe mula sa Diyos na nagbigay ng babala, pag-asa, at direksyon sa mga tao. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 21, "For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." Ngunit paano natin mauunawaan ang mga propesya at ang kaugnayan nito sa ating kasalukuyang mundo? Narito ang tatlong mahalagang aspeto na ating tatalakayin. Una, mga natupad na propesya. Pangalawa, mga kasalukuyang kaganapan. At pangatlo, mga darating panghula. Una, pag-usapan natin ang mga natupad na propesya. Halimbawa, ang hula tungkol sa pagsilang ng Mesyas sa Isaiah chapter 7 verse 14, "Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." Natupad ito sa pagsilang ni Jesus, na inilarawan sa Ebanghelyo ng Mateo at Lucas. Isa pang halimbawa ay ang pagbagsak ng lungsod ng Babylonia, na hinulaan sa Isaiah chapter 13 verse 19 and 20. Ninitin, Babylon, the jewel of kingdoms, the pride and glory of the Babylonians, will be overthrown by God like Sodom and Gomorrah. 20. She will never be inhabited or lived in through all generations. There no nomads will pitch their tents. There no shepherds will rest their flocks. At natupad noong 539 BCE nang masakop ito ng mga Persyano. Ang mga detalyeng ito ay patunay ng katumpakan ng mga propesya sa Biblia. Ngayon naman, tignan natin ang kaugnayan ng mga kasalukuyang kaganapan sa mga hula sa Biblia. Sa Matthew chapter 24 verse 6 and 7, Jesus said, "6 You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. 7 Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places." Hindi ba't nakikita natin ang mga ito sa ating panahon? Hindi ito nangangahulugang dapat tayong matakot, kundi maging handa at patuloy na magtiwala sa plano ng Diyos. Ang mga kaganapang ito ay paalala na ang ating mundo ay patungo sa katuparan ng kanyang mga layunin. Panghuli, pag-usapan natin ang mga darating panghula. Sa Revelation chapter 21 verse 1 to 4, promises new heaven and new earth where there will be no more sorrow, pain, and death. This is what we as believers look forward to. Ngunit bago ito mangyari, sinabi rin ng Biblia ang tungkol sa mga pagsubok, tulad ng paglitaw ng huwad ng mga propeta, Mateo chapter 24 verse 24, at ang malaking kapighatian. Matthew chapter 24 verse 21. Ang mahalaga ay manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Ngayong alam natin ang mga propesya, paano tayo dapat maghanda? Una, magpatuloy tayong mag-aral ng Biblia. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, 16 All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. 17 So that the servant of God, may be thoroughly equipped for every good work. Pangalawa, ipamuhay natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pag-abot sa iba. Sa James chapter 2 verse 26 says, "As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead." Kaibigan, ang mga propesya ng Biblia ay hindi lamang para sa nakaraan o hinaharap. Ito ay isang paalala ng pagmamahal at plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa gitna ng mga pagsubok at pagbabago, maaari tayong magkaroon ng pag-asa dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa iyong mga mahal sa buhay. I-comment mo rin ang iyong opinyon o tanong tungkol sa mga propesya ng Biblia. Salamat sa panonood at naway manatili kang ligtas at mapagpala.